Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng inflation ng bansa nitong Agosto, tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development na nananatili pa rin itong kontrolado. Ayon naman sa PSA, nakaapekto dyan ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda na sanhi naman ng mga nagdaang bagyo. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Miswa na may patola at hipon. Itong ulam ng pamilya ni Liza sa buong araw. Kaya pinagkasya niya ang 200 pesos na budget para sa rekado ng lulutuing putahe. Sa kabila nito, naghihigpit pa rin si Liza ng sinturon. Mahal ang bilihin and then ang sweldo hindi tumataas. Ganun no yun. Kaya pagkasyahin na lang kung anong mayroon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumili sa 1.5% ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Agosto. Mataas ito kung ikukumpara sa 0.9% inflation rate noong Hulyo. Nag-ambag sa pagtaas ng inflation ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda. Nag-attribute na yung impact ng mga bagyo nung nakarang buwan, particularly sa vegetables. No? So sa NCR, sabi ko kanina, 26.5% ang kanyang inflation rate. Yung vegetable areas outside NCR ay nasa 6.9%. Although pag titingnan natin, yung mga presyo ng ibang bilihin, ng mga gulay, ay talagang substantial yung increases. May naging epekto rin sa inflation ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel at mataas sa pamasahe sa barko. Sa National Capital Region o NCR, halos dumoble ang inflation na umabot sa 2.9% itong Agosto mula sa 1.7% noong Hulyo, bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa mga reyon sa labas ng NCR, kung saan ang inflation ay umabot sa 1.7% mula sa 0.7%. Naitala naman sa Central Visayas ang pinakamabilis sa paggalaw ng presyo, kung saan umabot ang inflation sa 3% mula sa 0.9%. Samantala, nananatiling pinakamababang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, kung saan nakapagtala pa ng tuloy-tuloy na deflation na negative 1.3%. Sa isang payag, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling nasa katanggap-tanggap na antas ang inflation sa kabila ng bahagyang pagtaas. Ngunit iginit niyang dapat paghandaan ang posibleng La Niña mula Setyembre hanggang Disyembre. Dapat anyang paigtingin ang mga paghanda at yaking sapat ang supply ng pagkain upang maprotektahan ang mga consumer laban sa pabago-bagong presyo. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.